ang realidad ay isang bagay na objektibo. Sa totoo lang, ang mga bagay sa paligid mo ay umiiral lang base sa interpretasyon mo. Bawat isa ay may sariling pananaw sa mundo. Parang tanaw ang universo sa maliit na butas ng susi. At ang pinakakakaiba, wala ni isa sa atin na nakakita ng buong larawan. Alam natin na may kalawakan, mga galaksya at walang katapusang struktura. Pero ang nakikita natin ay maliit lang na bahagi ng realidad na di pa natin ganap na naunawaan. At dito pumapasok ang isang tanong na nakakakilabot. Paano kung ang ating universo ay hindi pala nag-iisa? Ang realidad na nakikita natin araw-araw ay medyo subjektibo. Iba-iba ang interpretasyon ng bawat tao sa kanilang nakikita. Sa kasamaang palad, maliit lang ang bahagi ng universo na nakikita natin. Parang mga kuneho sa labirin ang mga kinatawan ng Homo sapiens. Maaaring pumili ng direksyon, pero hindi posible para sa ganoong kaliit at walang magawang tagamasid na makita ang kabuuang larawan. Noong sinaw ng panahon, ang mga pari at tagamasid ng bituin ay bihasa sa wika ng langit at pagsasalin ng bulong ng bituin, kaya may dahilan kung bakit inihalin tulad sila sa mga nilalang sa langit. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang respeto sa astronomo dahil iniisip na saklaw nila ang buong nakikitang universo at halos wala ng lihim sa kanila. May mga bagay sa mundo na kapag naisip, nagpapadama na mapamahiing pangingilabot kahit sa pinakamarurunong na eskolar. Paano pa kaya ang mga karaniwang tao? Halimbawa, sa unang tingin, tila kakaiba ang tanong na ilang universo ang kayang lamanin ng ating universo? Cabin. Nakasanayan na ng mga tao na isipin na sila ay nabubuhay sa isang napakalaking bula na puno ng mga hanay ng mga galaksya kung saan nakakasilaw ang kislap ng mga bituin at palaging umiikot ang mga planeta. Tama naman lahat ng yon, pero may isa pang pananaw tungkol sa ganitong paksa. Mahirap at puno ng pagsubok ang pag-unawang hindi tayo sentro ng universo. Matagal nang inabandona ang geocentricong sistemang nagsasabing daigdig ang sentro at umiikot dito ang ibang bagay sa kalangitan. Pinalitan ito ng heliocentrico, tapos ng galactocentricong sistema. Alam na makabagong sangkatauhan na walang sentro ang metagalaksiya at marami pa itong hindi malutas na hiwaga. Maaring daan-daang milyong universo magkatabing umiiral kasama natin sa isang malaking network. Ngunit hindi natin ito kayang makita tulad ng isang kuneho sa loob ng isang labyrinth. Ang pilosopya ay isang agham na buong pusong sumusuporta sa teorya ng multiverso. Naniniwala ang maraming kinatawan nito na tiyak na magaganap ang lahat ng posibleng senaryo ng buhay sa isa sa bilyon-bilyong mundo dahil magkaugnay ang posibilidad at realidad. Sa madaling salita, kung hindi mo nagawang magpasya na maglakbay sa buong mundo sa universo na ito, siguradong sa iba ay magiging pangalawang Phileas Fogg ka. Sa isang mundo hari ka, sa isa naman alipin. Kung pinapanood mo ito ngayon, sa ibang universo ay lumilipad ka sa eroplano at sa isa pa ay natutulog ka. Sa isang realidad, natutupad ang pinakamasamang posibleng senaryo at sa iba naman ang pinakamaganda. Hindi ito sumasalungat sa mga universal na batas. Pag-isipan mo, hindi pwedeng sabay na tumapat ang barya sa ulo at buntot. Madalas ng malikhaing binigyang kahulugan ang temang pabago-bagong realidad sa iba't ibang kwento at pelikulang pantastiko. Ang salamangkero ng lupain ni Osbaum. Дверь в стене Уэллса или экстравагантной ленте «Беги, Лола, беги». Подобные теории находят подтверждение и в квантовой физике. Хью Эверетт, знаменитый американец, Ang salamangkero ng lupain. еще в 1950 году сформировал многомировую интерпретацию, согласно которой привычный нам мир на самом деле малая часть безграничного количества вселенных. Как возникли эти странные реальности? Общеизвестно. Начальной точкой зарождения нашей Вселенной стал момент Большого Взрыва. Что было после этого, наверняка неизвестно. Теории разнятся. В частности, одна из гипотез гласит, что вследствие молниеносной Ang salamangkero ng lupain. первые секунды после взрыва Вселенная в буквальном смысле раздувалась, увеличиваясь в 10 в миллионной степени раз. Появившееся пространство, наполненное ложным вакуумом, порождало массу миров, включая наш, обладающих различными свойствами, физическими константами. Ang salamangkero Osbauma, salamangkero ng lupain.
Kung masilip natin ang ganong universo, tiyak nakakaiba at kamangha-mangha ito para sa mga tao. Pero dahil sa sobrang laki ng multiverso, malayo talaga sa atin ang mga hangganan ng katabing dominyo sa mga larangan. Maaring ang sagot kung saan nagtatago ang mga brain, ang mga pader ng mga kalapit na universo ay nasa hiwaga ng madilim na materya sa lamangkero o sbauma. 75.5% ayon sa pagkakabanggit. Sabi ng maraming siyentipiko, ang mga di pa natutuklasang mundo ang bumubuo sa tinatawag na nakatagong masa. Ngunit ang tanong ay, ano nga kaya ang mga kalapit na universo? Ano ang maaring naroon? Normal sa tao na husgahan ang mundo base sa sariling pamantayan. Dahil dito, ang mga teorya tungkol sa kalapit na universo ay nagiging antropomorpo. Malamang, sa dami ng realidad, iba-iba talaga ang batas at kalagayan. Nakakakiliti sa imahinasyon ang ganitong ideya, hindi ba? Kakaalam lang natin tungkol sa mga mundo ni Everett. Ito ang mga universo ng ating mga kopya na may iba't ibang kapalaran. Hindi lang ang Amerikanong astropisiko ang nag-isip sa paksang ito. Si Andre Linde, taga-suporta ng teoryang ito, ay naniniwalang fractal ang mga universo at posible ang paglalakbay dito, ngunit ang biyahe ng turista ay aabot ng 10-10 milyong taon. Ikinukumpara ng siyentipiko ang mga mahiwagang mundo sa malaking garapon na may tubig sa iba't ibang anyo. Isang bahagi ay yelo, isa ay gas, at ang isa pa ay karaniwang H2O o niebe. Ganon ito magpakailanman. Sa kabila nito, iisang universo pa rin ang pinagmulan ng lahat ng mundong ito. Hindi lang ito ang mga bersyon ng paksa. May mas kakaibang bersyon pa. Si Martin Rees, propesor ng kosmolohiya at astropisika sa Universidad ng Cambridge, noong dekada 90 ay naglahad ng ideya na ang kalikasan ay lumilikha ng multiverse bilang eksperimento at pananaliksik. Sa totoo lang, naniniwala si Rees na ang maraming mga universo ay ganap na walang laman dahil ang pagyusbong ng buhay ay nangangailangan ng mahigpit na hanay ng mga kondisyon, makitid na saklaw ng temperatura, presensya ng tubig, lokasyon sa Goldilocks zone, sapat na edad ng bituin at iba pang kinakailangang mga bagay. Ang mga pisikal na kondisyon ng ating mundo ang tumutulong upang matugunan ang mga ito, ngunit malabong maulit ang mga ito sa mga kalapit na universo. Sa totoo lang, naniniwala rin si Linde na karamihan sa mga universo ay ipinapanganak na patay, walang pagkakataon para sa pag-unlad at ang ilan ay edad na bumabagsak pagkatapos lamang ng kanilang paglitaw. Bagaman, posible rin na sa ibang mga mundo ay kasing swerte rin ang naging kapalaran, kaya't magiging magkatulad ang mga kondisyon doon. Ang orihinal at pinaka-kontrobersyal na universo ni Max Tegmark, profesor sa Universidad ng Pennsylvania. Ayon sa pisiko, ang mga kalapit na mundo ay binubuo ng mga mathematical na formula at batas sa labas ng oras at espasyo. Ito ang pinaka-nakakatakot na opsyon dahil ang alhebraikong batas ay ginagawang sapilitan at di nababago ang mga mundo. Kung ipagpapalagay na puno ng pagdurusa at kasamaan ang mga numerical na universo, magtatagal ito ng halos magpakailanman. Hindi ba't ito ang paglalarawan ng impyerno? Есть еще... Isang kawili-wiling punto tungkol sa multiverso na madalas sumagi sa isipan ng mga interesado sa paksang ito. Paano pupunta sa kabilang universo? Totoo bang umiiral ang portal o wormhole na tinatawag ding itim na butas? Ayon kay Andre Linde, may dalawang pangunahing kondisyon para mahanap at matawid ang hangganan ng mga mundo. Mahabang buhay at malaking reserba ng enerhiya. Una, dahil ang pinakamalapit na hangganan ay maaaring 10 sa ikamilyong kapangyarihan na taong liwanag ang layo. Hindi pwedeng wala ang ikalawang kondisyon dahil sa sobrang taas ng potensyal na enerhiya ng lamad. Pero kung sakaling malampasan ng tao ang hindi madaan ng pader, malamang ay kamatayan agad ang naghihintay sa kanya. Ang katawan ay maaaring maghiwa-hiwalay sa partikulo o magbago ng katangian na hindi akma sa buhay. Mula pa noon, pumapalibot sa atin ang liwanag. Noong gabi, nagsisindi ang mga taan ng kandilang sebo at wax sa silid habang sa lansangan ay siga at liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Pagkatapos lumitaw ang mga bumbilya, ang mga lungsod at baryo sa gabi ay kumislap na para mga Christmas tree. Malamang napansin mo na ngayon sa maraming malalaking lungsod, kahit gabi ay parang araw pa rin ang liwanag.
Pero ang pag-unlad ng mga kagamit ang nagbibigay liwanag ay hindi nakaapekto sa pisikal na katangian nito. Ang pangunahing dahilan ng phenomenon ay nananatiling ang mga partikular na partikulo na tinatawag na photon. Sila ang nagdadala ng lahat ng radyasyon, pati na ang nakikitang liwanag. Dahil sa mga partikulong ito, nakakakita tayo ng malalayong bituin at galaksya at napapailawan din natin ang ating mga tahanan. Upang ipakita ang katangian ng photon, kailangan nating tumungo sa malalim na kalawakan. Sa vacuum, dun talaga sila malayang malaya. Dito, ang mga partikulo ay naglalakbay ng milyon-milyon at bilyon-bilyong liwanag taon nang halos walang sagabal. Ano ang katangian ng mga photon? Wala silang mass o electric charge, wala rin silang sukat at kaya nilang gumalaw sa pinakamabilis na bilis. Partikular, sa vacuum, nakalalakbay sila ng 300,000 kilometro bawat segundo. Pero sa malinaw na material, mas mabagal ang mga photon. Mula sa nukleo ng araw hanggang korona, abot 1,000,000 taon ang biyahe ng mga particle. Kasabay nito, makakarating din ito sa daigdig sa loob ng 8 minuto kapag nakalabas na ito sa bukas na kalawakan. Ang photon ang pinakakaraniwang particle sa makroskopikong mundo. Sa bawat isang proton o neutron, mayroong 20 bilyong photon. Para sa kanila, walang oras. Halos walang hanggan ang mga partikula, pero para sa photon, isang saglit lang ang buhay nito. Sumiklab at agad na naabsorb. Marami ang nagtatanong kung saan napupunta ang mga photon kapag namamatay ang bituin, galaksya o pinapatay ang ilaw. Halimbawa, ang liwanag ng mga sinaunang bituin na umabot sa mga mata ng tao makalipas ang bilyong taon ay inilabas noong buhay pa ang bagay, pero malamang matagal na itong patay ngayon. Ang bituin, gaya ng alam natin, ay namamatay ng dahan-dahan at tuluyan, pero sa bombilya, iba ang nangyayari. Pinipindot mo ang switch at agad na bumabalot ang matinding dilim sa paligid. Saan nga ba napupunta ang mga photon na inilalabas ng karaniwang ilaw? Ilang bahagi ng millisecond lang ang nakalipas. Tingnan natin ito sa agam. Kapag binuksan ang incandescent na ilaw o anumang uri, agad itong nagpapalabas ng milyon-milyong photon na gumagalaw ng walang direksyon. Ayon sa batas ng pisika, dalawang pwedeng mangyari sa particle, ma-reflect o ma-absorb ng mga bagay. Dahil sa unang phenomenon, nakikita natin ang paligid at sarili sa salamin. Mahalagang maintindihan na kapag may refleksyon, ibig sabihin pagbangga sa isang bagay, nawawala ng bahagi ng enerhiya ang mga photon. Karaniwang, nag-iinit ang ibabaw ng field kapag may pagsipsip. Энное количество частиц. На практике это проявляется следующим. Теплыми лавочками в летнем парке, горячей галькой на пляже, раскаленными камнями. Disyerto. Dahil sa mga nabanggit na fenomena, nangyayari ang proseso matapos buksan ng ilaw. Ang photon ay sumasalamin o dahan-dahang nasisipsip ng mga bagay. Когда мы выключаем лампочку, новые фотоны прекращают. Habang may iba pang pumapasok sa silid. Ang mga luma ay di talaga nawawala. Patuloy silang nagbabanggaan hanggang sa bawat particle ay makahanap ng atom na, sa madaling salita, kakain sa kanya. Maari kang magtanong ng makatuwirang tanong. Bakit hindi unti-unting nawawala ang ilaw kung may natitira pang mga quantum sa silid? Kung iisipin mo, kusa ring darating ang sagot. Para sa mga photon, ang konsepto ng oras ay katumbas ng isang iglap mula sa pananaw ng tao. Sa totoo, ang partikulo ay nare-reflect at na-absorb sa loob ng milyong bahagi ng segundo. Hindi talaga natin mahuli ang sandali ng katotohanan. Para sa tagamasid, dalawa lang ang umiiral na estado. Bago at pagkatapos, pindutin ang button. Samantala, sa panahong ito, dumaraan ang mga photon sa isang buong pakikipagsapalaran. Hindi lang kapag binubuksan natin ang ilaw sa kisame o desk lamp, nakapaligid na sa atin ang mga quantum ng liwanag, kundi literal na kahit saan.
Araw-araw na wifi, pizza na piniinit sa microwave, mga radio signal na naririnig sa headphones habang papunta sa trabaho. Mga laser scalpel na tumutulong sa paggaling ng tao mula sa malulubang sakit, pati na rin ang malalakas na mga pagsabog ng gamma ray na kayang isterilisahin ang lahat sa paligid sa maraming milyong kilometro. Lahat ng ito ay mga photon. Kung ang mga partikulang walang masa ay nawawalan ng enerhiya sa banggaan o matagal na paggalaw, paano dumarating sa atin ang liwanag ng bituin at galaksya? Sino nagsabing nakikita natin ang lahat ng bagay ng walang puwera? Kung ganun na, ang gabi sana ay kasing liwanag ng araw para sa atin. Pero hindi. Nakikita lang natin ang mga bagay na may pinakamatinding paglabas ng photon. Ang ganitong sinag ay kayang maglakbay sa mga distansyang bilyon ang layo. Habang humihina ang lakas, lumiit ang distansyang inaabot bago maubos ang enerhiya ng liwanag at hindi na ito nakikita. Hindi natin kayang makita ang napakalalayong estrukturang kosmiko dahil nagkakalat ang liwanag, nawawala ang mga photon sa malalaking distansya, tumatama sa mga planeta at iba pang katawang kosmiko na sisipsip ng mga ito o nawawalan ng enerhiya. May mga sintipikong gumawa ng teorya batay dito na nagsasabing hindi talaga gumagalaw ang universo at hindi ito lumalawak. At ang Doppler redshift ay ipinaliliwanag sa pamamagitan ng epekto ng pagkawala ng enerhiya ng mga photon, hindi dahil sa bilis ng kanilang paglayo. Lahat ng ito ay mapagtatalunan at halos walang ebidensya, ngunit may karapatan pa ring umiral. Natuklasan na ang partikulang nag-uugnay sa mapanglaw na pang-araw-araw na buhay at kalawakan. Ngayon, kapag binuksan ng ilaw, maaaring subukan ng ilan sa inyo na hulihin agad ang mga photon. Pero wag na lang, mukhang wala talagang pag-asa. Kung tutusin, ang pag-iral ng mga fundamental na partikula mula sa pamilya ng mga boson ay isa sa pinakamagandang balita para sa sangkatauhan at universo. Kung hindi, ang lubos na kadiliman ang magiging ganap na may-ari doon sa mga lugar kung saan sumisikat na yon ang mga bituin. Mga kalahating siglo lang ang nakalipas, halos wala tayong alam tungkol dito. Sa isang sulok ng ating sistemang solar, may isang nagyayelong higante na may masang 17 ulit na mas malaki kaysa sa ating planeta. Ang kanyang kamahalan, Neptuno. Isa sa pinakamalayong planeta sa sistemang solar na pinag-aralan lamang ng nag-iisang sasakyang Voyager 2. Ang yelong higanteng ito na binubuo ng gas at di pa gaanong napag-aaralan ay may napakababang temperatura sa ibabaw nito na umaabot hanggang -220 degrees Celsius. Si Neptuno, tulad ni Uranus, ay inilalagay ng mga eksperto sa isang hiwalay na grupo ng intermediate na mga bagay sa pagitan ng mga planetang malalupa at gas na higante. Napapalibutan ito ng hydrogen-helium na atmosfera na ginagawa itong kahawig ng Jupiter at Saturn. Ngunit bukod sa mga nabanggit na elemento, naglalaman din ito ng mga yelo ng methane, ammonia at tubig. Ang masa ng Neptuno ay 17 beses na mas malaki kaysa sa mundo, gaya ng nabanggit kanina. Ngunit ito ay bumubuo lamang ng 10% ng bigat ng Jupiter. Ang radius sa Ecuador ay 24,764 kilometro na 4 na beses na mas malaki kaysa sa ating planeta. Kung may tao ron, tsak na mababagot siya doon. Dahil ang isang taon sa Neptuno ay katumbas ng 165 taon sa Earth. Noong ika-12 ng Hulyo, 2011 eksaktong isang taon sa Neptuno ang lumipas mula nang matuklasan ng planeta noong Setyembre 1846. Nagulat ka ba? Pero hindi pa yan ang lahat. Ang mga panahon sa Neptuno ay tumatagal ng tiga-40 taon bawat isa at ang isang araw doon ay halos 16 na oras lang. Ang estruktura ng higante ay tulad ng kay Uranus. Pero mayroong isang natatanging pagkakaiba. Ang diamante na karagatan ay pinaniniwala ang nasa 7,000 kilometro sa loob ng mantle ng Neptuno. Sa lokasyong ito, nahahati ang metano at nagiging mga kristal ng diamante na direktang bumabagsak sa core ng planeta. Maraming celestial na katawan na gaya ng Neptuno sa kalawakan. Kaya, kadalasang ginagamit ang pangalan nito bilang kolektibong termino. Ang ikawalong planeta na pinangalanan sa Diyos ng Karagatan ay matatagpuan sa layong 4 tuldok 55 bilyong kilometro mula sa araw.
Ito ay humigit kumulang 3 beses na mas malayo kaysa karaniwang distansya mula sa daigdig papunta sa araw. Paano natin ito lahat nalalaman? Nakuhang impormasyon hindi lang mula sa probe na dumaan sa Neptune noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Nagbibigay ng siyentipikong datos ang mga makapangyarihang instrumento ng mga obserbatoryo dito sa daigdig. Sa kabira nito, pinatunayan ni Voyager 2 na mas mainam makita minsan kaysa marinig ng paulit-ulit. Lumipad ang aparato, 3,000 kilometro lang mula polo ng higante. Naitala ng aparato ang mga bagay na di kayang mapansin mula sa layo ng Neptuno at daigdig. Noong ika-24 ng Agosto, 1989, sinimulan ng Voyager 2 ang pagdaan sa tabi ng nagyelong globo at nagpadala ng napakahalagang mga larawan sa daigdig. Naitala ng aparato ang isang malaking madilim na batik. Isang malaking anticyclone na kahalintulad ng nasa Jupiter. Nakita nito ang maninipis na ulap ng Neptune at ang epikong mga aurora sa mga polo. Lumipad ako malapit sa kanyang buwan na Triton, kinumpirma ang mga datos tungkol sa magnetosphere, estruktura ng mga singsing at mas detalyadong pinagmasdan ang 6 pang buwan. Sa kasamaang palad, theoretical na imposibleng makolonisa ang isang gas giant. Ang Neptuno, dahil walang matigas na ibabaw, ay malabong matirhan. Maaring magamit ang mga buwan nito para sa kolonisasyon. Lalo na si Triton. Dahil sa Voyager 2, sa Triton, tayo may pinakamaraming alam. Bagaman kulang pa para gumawa ng makasaysayang desisyon. Ang paglipad mula Neptune papuntang Triton ay parang tour sa mainit na Ehipto dahil minus 23 degrees Celsius lang sa buwan. Bukod pa rito, sa Triton ay naitala ang kakaibang likas na pangyayari na tinatawag na cryovolcanism. Pag-usapan natin lahat isa-isa. Ano mga kakaibang tanawin ang naghihintay sa tao sa Triton? Sa wakas, pwede nang maglakad ang turista sa yelo ng buwan, hindi lang magpalutang-lutang. Kailangang mag-ingat sa paggawa nito dahil ang 200 kilometrong kapal ng yelong nitroheno ay maraming bitak na parang balat ng melon. Sa ilalim ng makapal na yelo, may 150 kilometer na lalim ng karagatan na may amonya, metano at asin, kaya hindi ka makakapangisda roon. Malamang walang nabubuhay sa impyernong ito. Kaya naman, mabibigo rin ang mga diver sa Triton. Mas malaki ang tanawin. Ito ay mga geyser. Para sa karaniwang tao, parang maliliit na kumukulong bukal na sumisirit mula sa lupa ang mga ito. Kahangahangang tanawin ang naghihintay sa turista dito. Sa Nagilong Disyerto, biglang nababasag ang nitrohenong yelo na may malakas na tunog at haliging likido kasing taas ng Everest, ang sumisirit pa itaas na umaabot sa 2 kilometro ang kapal. Ang atmosfera ng Triton ang bumubuo sa 150 kilometrong buntot na ito na hindi tulad ng mga fountain sa Las Vegas. Sa ngayon, pinaplano pa lang ng NASA ang misyon na Neptune Orbiter na maglalagay ng aparatong may 2 atmospheric probe sa orbita ng higante. Bago pa sila yakapin ng higante sa kanyang nakamamatay na bisig, ipapapadala ng mga istasyon ang pinakamaraming mahalagang impormasyon. Upang makarating sa destinasyon, magsasagawa ang AMS Neptune Orbiter ng 2 gravity assist malapit sa Venus at Jupiter. Magsisimula ang bagong misyon pagkatapos ng 2020 at sa wakas ay malalaman ng sangkatauhan ang mga detalye tungkol sa mahiwagang nagyelong katawan at mga buwan nito. Samantala, magpapatuloy sa paglalakbay si Voyager 2 at sa 3 siglo ay mararating ang Oort Cloud kung saan ito'y gagala ng 10,000 taon sa dilim nito. Pero sabi nga nila, paksan na yan sa ibang episode. Kung nagustuhan mong video, ikwento ito sa mga kakilala mo. Kung gusto nyo pa ng karugtong, huwag nating tipirin ang pag-click at magbigay ng maraming like. Ang inyong like, komento at pag-subscribe ang aming inspirasyon sa mga bagong tagumpay na naaabot namin dahil sa inyong suporta. Kaya huwag kayong lilipat.